Ayan, magandang araw ulit sa inyong lahat mga katek, and welcome back again to our channel. So meron po tayong bagong video na naman mga katek, no, sa araw na ito. And konting sharing lang po to sa ating mga kaibigan dyan. At sana'y kapupulutan nyo ng konting aral. So bago po tayo mag-proceed sa ating video ngayon mga katek, ay gusto ko munang batiin, no, yung mga bagong subscriber, ng mga bagong supporters natin na sumusuporta sa ating channel, no. Shoutout sa iyo, Palawan Tech, bagong subscriber natin. Geotech Official, my channel, sana'y suportahan natin at kagrupo ko rin to, no, sa Electronics Technician. Suportahan natin to mga katek, no. Jeremia Kabakungan, Sikos Audio Video Ilocos Sur, shoutout sa iyo bro. At shoutout din kay Arki Vlog, my channel rin, sana'y suportahan natin. Dante Sidaya from Leyte, shoutout sa iyo bro. Mr. Joker Tech, shoutout. Russell Electronics, shoutout sa iyo bro. Dolphy Digitech, bago po nating kaibigan, shoutout sa iyo. Ariel Tech Vlog from Antique, shoutout sa iyo bro. Richard Desena from Toledo City, Cebu, shoutout. Romeo Repairs from Jubael, KSA, o yun, OFW na kababayan natin, shoutout sa iyo sir. At sa aking kaibigan na si Kyle Aaron Calapano, shoutout. Florante Bacor, Dance Sky Tech, Zamboanga City, shoutout sa iyo idol. GC Tech, shoutout. At kay Kumawas Tech TV from Dawes, Bohol, o ayun, kaprobinsya ko to, malapit lang to sa amin. So shoutout sa iyo bro. At sa mga kaibigan kong mga electronics technician, no, yung mga kaibigan kong mga tech vlogger, so marami shoutout sa inyong lahat mga idol, mga kapatid. And bali sa next video ko na lang kayo shoutout kasi sobrang dami lang natin and hindi ko na kayo may isa-isa, no. So shoutout na lang sa inyong lahat. At sa mga gusto pong mapa-shoutout, no, sa ating next video ay free po kayo mag-comment sa ating comment section. Comment na kayo na pa-shoutout kayo para ma-promote ko rin kayo kung may channel kayo, no. So simulan natin ito ating video ngayon mga katek. So ayan, magandang araw ulit sa inyo lahat mga katek, and welcome back again to our channel, no. So meron na naman tayong bagong bibidyohan or vlog sa araw na ito. Konting sharing lang po para sa ating mga kaibigan dyan. So ito mga katek ay ang model pala nito ay GVC na parang 43 or 40 inches LED TV. So tingnan nga natin yung sa kanyang model para masiguro natin, no. So ito yung kanyang model mga katek, no, GVC model LT- ayan, 42 inches nga, no, EX18. So bali LCD model pa ito mga katek, and old model pa to, no, kasi meron na tayo ngayon ay LED na at saka Smart TV Android, yung mga OLED, yung mga UHD na. So ito ay matagal na model na to, pero kung mapapansin natin mga katek, no, kung ganito mga model mas matibay pa to sa mga bagong model. Sa tingin ko lang yon, pero hindi ko sinasabi, no, tama yung hula ko, pero sa tingin ko lang bilang isang technician, no. So iwan ko lang sa iba kung anong mas matibay, yung old model ba or yung mga bagong model ngayon. So bali ang problema pala nito mga katek, no, kung share ko sa inyo, nung chine ko siya, gumana siya nung pagka-check ko, no, nung una gumana siya, pero mamamatay yung kanyang backlight. So kung makikita natin yung mga katek, no, ayan, ginawa na to ng iba, hindi man ako nung gumawa nito, no. So tingin ko, kasi itong tiningnan ko yung, ayan, parang hindi to nanggaling sa amin. Siguro ginawa na to ng ibang technician, tapos gumana, tapos nasira, and dito na napunta sa aming shop. So ito yung try natin gawin ngayon, kung papalarin na magawa natin. So sana naman magawa natin, no. So kung mapansin nyo mga katek, no, sa tingin ko ito ay hindi na kanyang original talaga na backlight driver, no. Ayan, kasi hindi naman nagkasya dun sa kanyang mga lagayan ng mga screw. Mga katek, oh. Ayan, bali replacement na siguro to, kinuha sa ibang unit, tapos nilagay, gumana naman. So siguro okay na.
So ito nasira na, iwan ko lang kung bakit di binalik dun sa nang unang nag-repair nito mga katekno. So dito na napunta sa main shop. So check natin ito mga katekno kung anong problema nito para makita natin yung problema. So ayan, saksak natin, no. Ano ba yan? Yan, saksak natin siya. O yun, pumitik naman yung kanyang relay. So it means nag-oscillate na siya. Tingnan natin dito. O, umilaw naman din yung kanyang indicator sa kanyang backlight. So ayan, umilaw naman yung backlight niya mga katek, no. Ayan. So lagyan lang natin ng, ito yung source natin na DVD mga katek, kasi wala siyang na program na antenna. So ito lang yung gagamitin natin. So kung mapansin nyo, tumunog siya. Ayan, so tingnan natin sa screen mga katek, no. So ayun, may display naman. Ayan, gumana yung backlight, no. So dito sa kabila, kasi hindi tayo makapag malit lang yung meron natin sa kabila, no. So ang reklamo ng ang problema pala nasabi ng may-ari ng mga katek, umanda naman to, pero biglang namamatay, nawalan daw ng display. So ngayon hantayin natin, no, kung ano ba talagang problema nito. So antay-antay lang tayo kung baka naman okay lang to. Siguro nagkamali lang siguro yung may-ari. So titingnan natin to mga katek kung i-run muna natin to, i-test natin muna para malaman natin kung may problema ba siya or wala. Sabi ng may-ari nawala ng biglang display. So tingnan natin ngayon. Antayin lang muna natin mga katek, no. So yun ang mga katek, no, lumabas ng kanyang problema. So yun ang sabi ng may-ari, nawalan siya ng display. Kaya pala siya nawalan ng display kasi mapansin natin ito mga katek. Ayan, hindi namatay yung kanyang backlight. So kayang fluorescent kasi LCD to. So yun, wala na siyang display, no. Kung makita natin, wala na display. Pero yung ating input na source, so yan, naka-play pa naman siya. Yan, at yung yung sounds, na natili yung sounds. So ang ibig sabihin natin ito mga katek, na good yung ating mainboard at saka siguro yung power supply, no, kasi kung mapansin natin yung sounds niya, lakasan na natin yung volume nito mga katek, no, para makita natin para madinig natin. So yun, kung marinig yung mga katek, no, yung audio na nanatili pero yung display na wala. So tingnan natin, check natin tong mga voltahe dito mga katek, no, kung nawalan ba to ng supply yung ating backlight driver, no, inverter type. Tingnan natin kung nawalan ba ng supply, kasi kapag nawalan to ng supply, so it means talagang babagsak to kasi wala siyang supply, no. So nakaset tayo sa ating, ano ba naman to. So ayan, dito tayo sa kanyang supply na, ayan, ito yung 24 volts niya mga katek, no. So ayan, meron naman siyang 24 volts. Tapos ito ground to mga katek, no, kaya sa 0. So ito yung kanyang mga adjust. Ito yung kanyang mga adjust, enable. So ayan, 0.5. Tapos ito yung backlight on siguro niya to, no. So ayan, 4.9. So it means nasa 5 volts na yan. So ito naman siguro ito yung enable mga katek, yung error. So ayan, nasa 1.7. Tapos yung isa dito na pin, ito, ayan, 0 volts siya. So tingnan natin mga katek, no, unplug natin ito, tapos saksak natin ulit. Yan, saksak ulit, no. So pansinin natin dito mga katek kung iilaw ba yung kanyang indicator sa kanyang backlight driver, no, dito banda. So umilaw siya, tapos umilaw yung backlight niya mga katek, no. Ayan. So check natin ulit yung mga voltahe nito, baka may diferensya mga katek, meron tayong diferensya na makita. So ayun mga katek, namatay uli. Patay ulit yung kanyang backlight. So yung tunog niya, yung input, yung audio niya na nanatili, nandyan pa rin, no. So ulitin natin mga katek, no. Unplug, tapos saksak ulit. Tingnan natin dito kung ilaw ba yung backlight. So ito yung pagbabasihan natin, no.
dito lang tayo sa screen para ano ba naman yan, Sininutech yung nakita. So yan mga katek, no, kumana yung backlight, may display siya. So tingnan natin dito, mag voltage checking tayo dito, sana hindi ito mamamatay. Makapag check pa tayo, 0 volts dito. Ayan, ano ba yan, 1.7. so yung tayo niya 4.9. good. Ito naman yan 0.5. tapos dito naman sa kanyang supply 24. So yan mga katek, no, hinaan muna natin kasi sobrang lakas ng volume. Nalang muna natin yan. So yun mga katek, wala na yung kanyang display, patay na kanyang backlight. Ayun, wala nang display. So check natin ulit, no. So nakapag-check tayo ng voltahe dito sa kanyang supply dito banda. Nakuha natin yung mga reading ng mga voltahe. So ngayon, nung namatay yung backlight, check natin ngayon to kung meron bang nagbabagong voltahe. Kasi dito tayo, doon tayo makakuha ng reference kung saan tayo magsisimula sa pag-troubleshoot mga katek, no. So sa ating pin number 1, kanina na umilaw yung backlight 0, so it means ngayon wala na, 0 pa rin, no. So itong pangalawa yung 1.7, so ayan 1.7 pa rin, so walang pagbabago. Ito kayang backlight on mga katek, kung tingnan natin nasa 4.9 to so ngayon patay na yung backlight, 4.9 pa rin, so hindi siya bumagsak mga katek, no. At yung supply na 24, tingnan natin kung hindi bumagsak. Ayun, nandun pa rin mga katek. So mapapansin talaga natin mga katek na good yung kanyang supply, good yung kanyang mainboard, no, kasi nanatili yung audio na naman, ulit-ulit na. So nakakuha na tayo ng idea kung saan tayo magpo-focus ng ating pag-troubleshoot nito mga katek. So it means dito yung supply niya, kahit naka-on at naka-off yung backlight, namatay yung backlight, no, ay same pa rin, walang pagbabago. So it means dito tayo banda mag-troubleshoot mga katek, kasi alam naman natin na replacement lang to hindi naman to yung talagang original niya na pinalit. Ito ay isang replacement lang, pero kasya lang yung kanyang pin at saka yung kanyang mga supply. So ito ngayon, yun ang dito tayo magpo-focus. So bubunutin mo natin, baka makuryente pa tayo nito mga katek, no. So yun mga katek, ang gawin natin dito, kasi nagpo-protect tong kanyang backlight driver, iwan ko lang kung may problema sa kanyang mismong fluorescent niya or dito talaga sa kanyang PWM banda sa kanyang backlight driver, no. Kasi kung ito mga katek, may sa mga na-experience ko, kung may problema tong kanyang transformer, booster transformer, ito dalawahan, magkabilaan, iilaw saglit tapos talagang hindi makakontinue mga katek. Kasi kung nakita natin kanina, medyo may tumatagal pa yung kanyang pag-display. So it means hindi ito yung problema, kasi kapag nagproblema itong transformer na ito, ay automatic talaga siyang mag-shutdown. So ngayon mga katek ay kakain muna kami ng tanghalian, no. So meron akong, babalik ako mamaya, tapos i-share ko sa inyo kung mga pamamaraan, nabubulo na naman ako, kung paano natin to i-troubleshoot, no, tong GBC na ito. So ipopost ko muna mga katek, kasi kakain muna kami ng tanghalian. Babalik ako mamaya at i-continue natin yung ating video mga katek, no. So lagi na lang tayong nabubulol, siguro gutom na to. So post muna tayo. A few inches later. So ayan, balik na tayo, no. So tapos na tayo makain ng tanghalian, siguro hindi na tayo mabubulol nito kasi may laman na yung ating tiyan. So ang gawin natin dito mga katek, no, share ko sa inyo. Kung mapapansin niyo mga katek, kung ang number nito, ano bang number to, hindi mo makita. So bali ang number pala nito mga katek ay, so ayan, focus pa natin, no, bakit hindi makita. So lagyan nga natin ng ilaw. Naku po, mas lalong lumabo. Ano ba naman to? So ang number pala niyan mga katek ay BD92, ano ba naman yan, hindi ko makita. So ang number nito, babasahin ko na lang mga katek, ha. Ano ba to? Against the light. Hook nga natin yung ating flash, kasi hindi makita. So ang number natin dito ay BD921, ano ba naman yan, 15
Bakit ayaw to makita? Sandali lang mga katek ha. Kasi babasahin ko muna. So ayan, BD9215A FB. So nung sinearch ko to kanina mga katek, sinearch ko na to eh. Bali yung pin nito, bali i-disable natin yung protect nito, no, kasi nagpo-protect siya. So ang gawin natin, tulad din to ng Sony, na lahat ng mga PWM na mga sa backlight driver o sa lahat ng unit mga katek, ng mga LED TV, ay meron siyang CP, nagsisilbing circuit protect niya. So yun ang ating i-disable mga katek. So mayroon akong nagawang video na ganon doon sa Sony. So ito naman nasa GBC, i-apply natin yun mga katek, no, dito sa ating ginawa ngayon. So bali, hindi po lahat ng PWM mga katek ha, na pareha ng pin doon sa kanyang protect, doon sa kanyang CP, circuit protect, no. So lahat ng iba't ibang number ay iba't ibang pin din yung nakalagay yung protect niya, yung pin para sa kanyang protect. So ayan, so ito na search ko to kanina, hindi lang kasi detalyado yung nakuha ko sa Google, baka lang makuha ko mga katek, ipapakita ko dyan sa screen, no. So yung pin nito bali ay nasa pin 15 yung kanyang CP. So kung mabilang tayo mga katek, ito yung pin number 1, ayan, kung may dot dito na maliit, ito yung kanyang pin number 1, tapos yung pagbilang nito ay pag ganon, tapos pag ganon naman dito, tapos pag ganyan. So bilangin ito mga katek, no, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So bali 14 pins to, ito sa dulo. Hanggang dito naman, ito yung kanyang 15 pin. 15 pins. So kung mapapansin niyo mga kakatek, kung susundan natin yan, yung kanyang pin, pin number 15. So ito siya. So hininang ko na yan para madali na natin malagyan. So i-connect natin, ito yung kanyang ground. Mula dito sa kanyang pin 15, meron siyang capacitor to ground, no? So hindi natin tatanggalin yan. Ito pala. Ito. So mag-connect tayo ng resistor dito mga katek, pin 15 to ground. So ang gawin natin, pwede dyan, siguro po na sa mga na-experience ko, pwede 10K, pwede 39K, pwede din 47K. Pero yung gagamitin ko ngayon, kasi yun lang ang nahanap ko eh. Hirapan ako maghanap ng 47K mga katek, yun sana yung gagamitin ko. Pero ito lang yung nahanap ko, matatagalan tayo pag hanapin natin yung 47K, no? Kasi yung hinahanap ay hindi talaga mapapakita. So ito yung mga katek eh. Yan, 39K. So ito yung ilalagay natin dito sa kanyang, ano ba naman yan, pin 15 to ground. So ipopost ko na to mga katek. Tapos pag nahinang na natin to, pag nailagay natin yung ating resistor na para ma-disable yung kanyang protect, ay babalik tayo. So post muna tayo mga katek, no. So ayan mga katek, no, pasensya na kayo kanina mga katek, medyo magala yung ating kamay, pasmado na kasi. So ayan, nalagay natin yung 39K mga katek, no. Papansin sana masundan nyo to, nag-blur pa naman. So ito to ground to, yung capacitor to ground. Tapos from pin 15, ayan, kung babaybayin natin to, ito mayroon siyang parang test point or pwedeng hinangan. So dyan ko na hininang mga katek, no. Tapos to ground. So ito ngayon, testing natin ito mga katek, kung sakali man na gumana, ito na yung gagawin natin, kasi wala tayong pamalit na ganito mga katek eh. Meron siguro, pero hahanapin pa natin doon sa tambakan natin, no. Medyo matrabaho na siya. So ito, try natin tong saksak, try natin tong pandarin muna natin yung ating yung ating source, no. So ayan, saksak natin to. So ayan, so saksak natin mga katek, no. Yan. Tapos titingnan natin dito. Yan, pumitik na yung kanyang relay. Sana gumana. Yun, gumana yung ilaw niya, no. So tingnan natin yung backlight nito mga katek. So ayan, gumana rin. So sana hindi na nga ito magpo-protect mga katek. Yan, nakailaw siya. So ayan, naka-display na yung ating source DVD. So play nga natin. So ayan, naka-play na siya mga katek, no. So ito iti-test natin hanggang siguro anong oras kaya, siguro mga 30 minutes, no. Pwede na siguro ito yung makakatek, no, para matest natin na talagang hindi na babalik yung kanyang protect na problema. So
kung mapansin natin nung tinest natin to, nasa mga 1 minute siguro or 2 minutes na lumabas yung problema, pero nung sinaksak natin ulit ay mabilis na siyang mag-shutdown or mamatay yung kanyang backlight, mapoprotect yung kanyang backlight driver dito, no? Ito. So tingnan natin dito sa ating oras ngayon mga katek, para talagang fair play yung ating paggagawa nito, walang halong magic, no? So nasa mga, sige, 1:50 na lang ng tanghali, no? So babalik tayo mga katek kapag nasa mga 1:45 na yung oras. So para matis natin ng 30 minutes, siguro okay na yun siguro mga katek, no? So ayan, papansinin nyo, save nyo yung saan tayo nagsimula sa ating video. So ayan, and ipopost ko mga katek para matest natin to. And baka kung bibidyohan natin yung buong pag-testing nito ay matatagalan tayo nito mga katek. So ipopost ko muna to mga katek, no? 2,000 years later. So ayan mga katek, balik na tayo mga katek, no? So medyo lumampas tayo ng almost lumampas tayo ng 10 minutes mga katek, no? Kasi yung oras natin kanina ay nasa 1:15, tapos ngayon ay ano ba to oras ito? So nasa mga may Marian 5 minutes left para mag 2 PM, no? Ayan, so lumampas tayo kasi may nagkwentuhan muna tayo, muna kami dito, no? So yun sa mga katek, no? Yung display niya hindi naman siya bumalik yung problema na namamatay yung display, kasi nagpo-protect yung ating PWM doon sa ating backlight driver, no? So ayan, siguro okay na to mga katek. Ayan. So ito lang muna mga katek yung gagawin natin dito. Bali hindi to pa to final eh. Yung gagawin ko pala na ibabalot ko na yan ng ito, yung tawag dito yung shrinkable tube, no? Para maging safety yung ating resistor, baka sakaling malagay natin yung cover niya at madikit doon sa mga parts ito, baka masira pa mga katek. So ididikit ko muna, ibabalot ko yan ng shrinkable tube, so hindi ka na mapakita yung pagbalot niya mga katek, no? So ito lang yung papakita natin kasi medyo matagalan na tayo sa ating video kapag binidyohan pa natin yun. So matik pang malaglag yung ating cellphone. So yan mga katek, at sana ay may napulot kayong kunting idea, no, sa ating ginawa ngayon sa araw na ito. So mas maganda talaga nito mga katek kung posible natin, kung meron lang tayong parts nito mga katek, ay papalitan natin tong kanyang backlight driver na inverter type. Tapos yung siguro yung may problema din yung high resistant din yung fluorescent nito dito sa loob, siguro may isang fluorescent na naging high resistant siya, kaya siguro dinidetect ng PWM na ito, kaya sa nagpo-protect. So meron din posibilidad na may problema yung PWM, kaya sa nagpo-protect, no? So hindi ko na talagang ma-troubleshoot kasi wala naman tayong pamalit nito mga katek eh. Siguro kung meron man ay yun na nga, sinabi ko kanina, hanapin pa natin dun sa ating tambakan eh, matatagalan na tayo. So ito siguro alam naman lang siguro ng may-ari na ginawa na to ng iba, no? Yung ito. So yun lang muna yung gawa lang natin para mapaandar natin to, para magamit pa ng may-ari, kasi wala na tayong pamalit na parts kasi old model na to mga katek, no? So hanggang dito na lang yung ating video mga katek, and salamat po sa inyong lahat, sa mga kaibigan natin na walang sawang sumuporta sa ating channel, no? May God be with us always. This is your service, Ryan Cruz Tech. Peace out.